Okay, let's continue our second video clip, no? Second video clip tayo, okay? Dito ngayon tayo sa ating Psalm, no? Sa ating second video clip, no? Psalm chapter 34 verse 18 to 22. Katatapos lang natin sa Exodus chapter 20 verse 18 to 22, no? Now we are in Psalm chapter 34 verse 18 to 22, right? Here is the message, no? The Lord is nigh, no, unto them that are of a broken heart, no, and saveth such as be, no, saveth such as be of a contrite spirit. Okay, verse 19, no, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Okay, verse 20, no, he keepeth all his bones, not one of them is broken. Okay, verse 21, evil shall slay and wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Okay, verse 22, the Lord redeemeth the soul of his servant, and none of them that trust in him shall be desolate. Okay, walang sino man nagtitiwala sa kanya mapapahamak. Okay, parang yun ang ibig sabihin, no? Basahin natin sa Tagalog, no? Mga awit o kanta, pahina 34, no? Versikulo 18 hanggang 22, no? Mga awit o kanta, pahina 34, versikulo 18 hanggang 22. Sa Spanish, no, canción o salmo, no, kapitulo 34, versikulo 18 hanggang 22, okay? Alright, mga awit o kanta, no, mga awit o kanta, pahina 34, versikulo 18 hanggang 22. Sa Spanish, no, salmo o kansyon, no, versikulo 34, versikulo 18 hanggang 22. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Okay, ako po, napakalapit ko sa Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi ko kayang gawin to, hindi ko to gagawin. Okay, pero dahil malapit ako sa Panginoon, nasa Kanya ako, siya ay nasa akin. Pinagkamali ako, nagkasala ko, alam ko siya ay nasa akin. Okay, natanggap ko na siya, nagsisi na ako, hindi na ako naniniwala sa dati kong pinaniniwalaan. Okay, inalis ko na sa isip ko yun. Nasaktan ako, pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Okay, hindi ang kasinungalingan. Okay, ang sabi sa versikulo, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Nagsisi na ako, pinagkaloob ko na sa kanya ang aking kaluluwa. Okay, versikulo 20, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Okay, maraming nahihirapan ng dahil sa tulad ko, no, pero inililigtas niya ako. Okay, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Okay, versikulo 20, no, kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto, wala isa man sa mga yaon na nababali. Okay, versikulo 21, no, papatayin ng kasamaan ang masama at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala. Okay, kikilanling may sala. Okay, versikulo 22, no, tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa at kaniyang mga lingkod, no, at wala sa nagsisipang kanlong sa kaniya ay kikilanling may sala, no, ay kikilanling may sala. Okay, yan ang sinasabi, no, sa ating Psalm chapter 34 verse 18 to 22. Okay, now let's go to Proverbs, no, no, sa Spanish, Proverbios, no, sa Spanish, no, sa Spanish, Proverbios kapitulo 22 versikulo, no, kapitulo 19, versikulo 22 hanggang 26. Okay, sa English, Proverbs chapter 19 verse 22 to 26. Okay, 22 to 26. Okay, Proverbs chapter 19 verse 22 to 26. Alright, here is the message, no. The desire of a man is kindness, no, and a poor man is better than a liar. No? A poor man is better than a liar. No? Verse 23, the fear of the Lord tendeth to life, no,
no, tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied, he shall not be visited with evil. Okay? Verse 24, a slothful man hideth his hand in his bosom, no, and will not so much as bring it to his mouth again. Okay? Verse 25, no, he smite and scorner, and the simple will beware, no, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge, no. Verse 26, no, he that wasteth his father, no, he that wasteth his father and chaseth away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach, no. Yan ang sinasabi ng verse 26, no. Now let me read in Tagalog version. Mga kawikan pahina 11, versikulo 22 hanggang 26, no. Sa Spanish, Proverbios, no, kapitulo 19, versikulo 22 hanggang 26, no. Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanais-nais ay ang kaniyang kagandang loob, at ang isang duka ay maigi kaysa isang sinungaling. Okay? No? Maigi nang mahirap ka kaysa sinungaling ka, no? So nangyari sa atin sa gobyerno natin, no? Sa Senado, no? Puro may mga pera, no? Pero puro sinungaling ang nangyayari, okay? Walang hindi nagkakapagsinungaling diyan, okay? Kasi pag sinabi nila hindi sinagsisinungaling, kahit minsan kasalanan sa Diyos yan, okay? Pero may mga tapat talaga na gusto pa rin mangyari ang matuklasan ng katotohanan, okay? Kaya sabi nga dito, no, magaling pando ka kaysa sinungaling, no? Magaling pang mahirap ka kaysa sinungaling ka, okay? It says here, no, a man of great which shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again, okay? Sa 22 pala, nasa 19 ang binasa, no? It says in verse 22, the desire of a man in his kindness and poor is better than a liar. Yun ang sinasabi, no? Dito sa Tagalog, yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanais-nais ay ang kaniyang kagandang loob, at ang isang duka ay maigi kaysa sinungaling, okay? No? Versikulo 23, ang pagkatakot sa Panginoon ay nang patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan, okay? Versikulo 24, no, idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibig. Huli, okay? Versikulo 25, iyong saktan ang naglilibak, at ang musmos ay mangaral ng kabaitan, at iyong sawayin ang nangag-uunawa, at siya'y makauunawa ng kaalaman, okay? Versikulo 26, no, ang sumasamsam sa kaniyang ama, no, ang sumasamsam sa kaniyang ama ay nagpapalayas ng kaniyang ina, ay anak na nakakaya at nagdadala ng kakutsaan, no? Anak na nagdadala ng kakutsaan, okay? Kasamaan, ibig sabihin, no? Kakutsaan, okay? Now, let's go, no? Sa Spanish yan, Proverbios, no? Kapitulo 19, versikulo 22 hanggang 26, no? Sa Spanish, no? Now, let's go to our Habakuk, no? Habakuk, no? Si Habakuk, no? Habakuk chapter 2, verse 4 to 8, no? 4 to 8, no? Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Okay? Verse 5, ye also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, no? And is a death and cannot be satisfied, but gathered unto him all nation, and hath heaped in, heaped into him all people, no? Verse 6, no, okay? Shall not all this take up a parable against him, and a taunting proverbs against him,
and say, who to him that increaseth, no? That which is not his, how long, and to him, no? That ladeth himself with thick clay, no? With thick clay, okay? Verse 7, no? Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for bodies, no? Booties unto them, no? Ang sabi ng verse 7, no? Shall they not rise, and suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex, no? Thee, and thou shalt be for booties into them, no? Verse 8, last verse, no? Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee, because of men blood, and for the violence of the land of the city, and of all the dwell therein, okay? Nagtumira sa kanya, dwell in, okay? Let me read in Tagalog version, no? Habakuk, no? Pahay na 2, versikulo 3 talata 4 hanggang 8, okay? Narito, no? Ang kaniyang kaluluwa ay nagpapalalo, no? Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, okay? Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kaniyang, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. Versikulo 5, oo, bukod dito, ang alak ay magdaraya, isang taong hambog na hindi natitira sa bahay, na lumaki ang kaniyang nasa parang siyol, at siya ay parang kamatayan, at hindi masisihan kundi pipisanin sa kaniya ang lahat ng bansa, at ibubunton sa kaniya ang lahat ng bayan, no? Lahat na bayan, okay? Versikulo 6, no? Hindi baga ang lahat ng ito ay magbabadya ng talinhaga laban sa kaniya, at ng nagagalit na kawikaan laban sa kaniyang, at magsasabi sa aba niya na nagpaparami ng di kaniya hanggang kailan, no? At nagpapasan siya sa kaniyang sarili ng mga sangla, okay? Sangla, okay? Versikulo 7, hindi baga sila nagtitindig na bigla na nakakagat sa iyo, at magsisigising na bagabag sa iyo, at ikaw ay magiging samsam sa kanila, okay? Versikulo 8, no? Dahil sa iyong sinasamsam ang maraming bansa, lahat ng nalabi sa mga tao ay magsisisamsam sa iyo, dahil sa dugo ng mga tao, at dahil sa karahasang ginawa sa lupain, sa bayan, at sa lahat ng nagsisitahan doon, okay? Sa bayan at sa lahat ng nagsisitahan doon, okay? Ibig sabihin, lahat ng tumitira doon, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Matthew chapter 6, verse 34 to 38, okay? Kahapon, no? Matthew chapter 6, no? Verse 34 to 38, okay? 34, oh, hanggang 30, no? 30, okay? Verse 30 to 34, okay? Matthew chapter 6, verse 30 to 34. Kasi share lang natin, no? Yesterday or the other day, no? But now He gave it back to us, okay? That's the way it is, no? Whether you go to Bible church, we go to Bible school, same thing. You're still going to read again and again and again, no? Because our life is again and again, okay? Every day, no? Ang sabi rito sa Matthew chapter 6, verse 22, no? Verse 22, no? 30, 34, o verse 30, no? Ang sabi rito sa ating Matthew chapter 6, verse 30 to 34, no? Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, no? Shall He not much more clothe you,
o ye or you is of Israel, faith, no? A little faith, no? O you have a little faith, no? Basa ulit natin, no? Wherefore if God be, no? Wherefore if God so clothe the grass of the field which today is, no? And tomorrow cast into the oven, shall not much more clothed you, no? O ye or you a little faith, no? O ye or you a little faith. Verse 31, therefore take note out, saying, what shall we eat, and or what shall we drink, no? Or wherewith shall be clothed, no? Wherewith shall be clothed, no? Verse 32, verse 32, for all after these things do Gentiles seek, no? For your heavenly Father knoweth that ye or you have need all of these things, no? Kailangan daw natin lahat ng mga bagay, no? Verse 33, no? But seek ye or you first the kingdom of God, no? And his righteousness, and all these things shall be added unto you, no? Verse 34, no? Take therefore no thought for the morrow shall take thought, no? For the things of itself sufficient unto the day is the evil thereof, okay? Yan ang sinasabi ng verse 34. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, no? Dito tayo sa ating Tagalog version, no? Mateo pahina 6, versikulo 30 hanggang 34. Ngunit kung pinararamitan ng Diyos ang ganito ang damo, sa parang ay ngayon ay buhay, at sa kinabukasan igagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pinaramitan niya, o kayong mga may kakonting mga pananampalataya, no? Mahihina, no? Mababaw, no? Kaya nga huwag kayong mga balisa, no? Ni magsabi anong aming kakanin, o ano ang aming daramitin, o anong aming inumin o daramitin, okay? Versikulo 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang ipinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan, na kinakailangan nga ninyong ang lahat ng mga bagay na ito, okay? Kinakailangan natin, we need all these things, okay? Versikulo 33, dapat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang igdaragdag sa akin, sa inyo, no? Kung tayo sa kanya, no? Versikulo 31, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay nababalisa sa kaniyang sarili, sukat na sa karunungan ang kaniyang kasamaan, okay? Kaniyang kasamaan. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish to Mateo Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34, okay? Versikulo 30 hanggang 34. Mateo Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34. La herbia del campo que hoy es y mañana si echa en el horno, Dios la viste así, no la viste año hará mucho más vosotros, no, hombres de poca fe. Versículo 31, no os apenéis pues diciendo que comeremos y que beberemos y que vestiremos. Versículo 32, no, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad y todas estas, no. Versículo 33, mas buscad previamente el reino, no, de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, okay? Versículo 34, no, así que no os apinéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio malos, okay? Su propio mal, no? Si proprio mal, okay? Sinasabi sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no?
Dito tayo sa ating Mark chapter 2 verse 24 to 28, no? Mark chapter 2 verse 24 to 28, no? Silipin muna natin tong okay? Alright. Okay, babasahin na pala natin tong bago tayo pumunta sa Mark, okay? So basahin na natin tong Matthew, no? Matthew chapter 6 verse 34, but we read verse 30 because hanggang 34 yan. So we read 5 verses, so I start in verse 30, no? Then we stop verse 34, the last verse, no? Here is the message, no? The title is into the depths of God, no? Focusing on today, no? The depths of into the deeps of God, no? Focusing on today, okay? Dito tayo sa devotion healing prayer, no? So do not worry about tomorrow, and tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own, no? Okay? Matthew chapter 6 verse 34, we read verse 30 to 34, no? In this fear-driven culture, so many potential concerns are splashed across news headlines, no? What if the absolute worst case, no, scenario happens, no? When of those headlines, no, hint that if you could take, no, dozens of precaution, no, maybe you could make a difference, okay? But what if the fear-based propaganda only and speak worries, no? Question mark. What if you didn't need to worry about tomorrow, no? Question mark, no? All through history, people had many value, okay? Had many value, okay? So sorry, no? All throughout history, people have had many valid reason to be concerned, no? Because we live in fallen world, no? There's no perfection outside an eternity, okay? Still, Jesus taught that you don't have to worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. If you need to get really upset by worrying about future possibilities, try just focusing on today, no? What is required, no? What is required of you today, no? Question mark. What needs your attention when you feel worries, no? When you feel worries, and what is start to creep in, take them to the Lord in prayer, no? Surrender, choose concerns to Him, and go about your day doing the good work He called you to do, okay? He called you to do. Ito nga yung ginagawa ko. This is what I do, okay? Father, I choose to live by faith, no, in you and not by my fear, no? That's encouraged by the word. Please help me to focus on your truth instead of all that image or might not happen, no? Your image might not happen, okay? Yan ang sinasabi ng ating devotion healing prayer, okay? Yung binasa natin sa Matthew chapter 6 verse 30 to 34, no? Now let's go to Mark, okay? Mark chapter 2 verse 24 to 28, okay? Here is the message, no? And the Pharisees said unto him, behold, why do they on the Sabbath day, no, that which is not lawful, no? Verse 25. And he said unto them, no, have ye or you never read what David did? What David did, no? When he had did as was hungered, no? A hungered he, and they that were with him, no? Okay? Verse 26, no? How we went into the house of God, no? In the days of Abiathar, the high priest, and did eat of snowbread, he did not eat it of showbread, no, which is in the lawful to eat, no, but for the priest, and give
and give also to them, okay, which were with him, okay. Verse 27, no? And he said unto them, the Sabbath was made for men, and not for men only, for the Sabbath, okay. Verse 28, okay. Therefore si Son of Man is Lord also of the Sabbath, no? Sabi rito ng verse 1, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath, O, siya rin yun, iisa, ibig sabihin, okay? Let me read this in Tagalog version, okay? Now, let me continue to read in Spanish, no? Spanish. Tagalog muna tayo, Tagalog version, no? Marcos, pahina 2, versikulo 24 hanggang 28, okay? Here is sa Tagalog version. At sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw-araw ng Sabat ang hindi matuwid? Versikulo 25, no? At sinabi niya sa kanila, kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David na siyang mangangailangan at magutom siya at ang kaniyang mga kasamahan, okay? Versikulo 26, no? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoting si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid, kanin maliban, no? Na hindi matuwid, kanin maliban na sa mga saserdote, no? Lamang bibigyan pa rin niya ng kaniyang mga kasama, no? Ang sabi ng versikulo 26, no? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos, no? ng panahong dakilang saserdote si Abiatar at kumain, no? Siya ng tinapay at itinalaga na hindi matuwid, kanin maliban, no? Kanin maliban na sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kaniyang mga kasamahan, okay? So, he spread the food, it means to say, okay? No? Versikulo 27, no? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at ang tao ng dahil sa Sabat, okay? Versikulo 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat, no? Ng Sabat, okay? Yan ang sinasabi. Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue in Spanish, no? Marcos, no? Marcos capítulo 2, no? Marcos capítulo 2, versículo 24 hanggang 28. Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito, no? Versículo 25, pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, ¿no? Versículo 26, ¿no? 26, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y como los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes y aun Dios y los que con él estaban, ¿no? Versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿no? Versículo 28, ¿no? 28, ¿no? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aon del día de reposo. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Now, let's go to read another scripture chapter and verse, no? Mahabol pa siguro tayo ng isa pa, okay? John, no? John chapter 8, verse 30 to 34, no? John chapter 8, verse 30 to 34, okay? Ito ang sabi rito, no? 30 to 34, no? And he spake these words, many believed in him, no? Verse 31, then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye or you continue in my words, there are ye or you my disciples indeed, no?
Verse 22, and ye or you shall know the truth, and the truth shall make you free, no? Verse 33, no? They answer him, we be Abraham's seeds, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye or you shall be made free, no? Verse 34, no? Last verse, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? 1:8, versikulo 30 hanggang 34, no? Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Versikulo 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, kung kayo nagsisampalataya sa akin salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko, okay? Versikulo 22, at inyong nakilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pinalaya ako niyan, okay? Yan ang totoo niya, no? Believe me or not, as you, as my family, relatives, and friends, I told you, He make me free from the bondage to be a prisoner of wrong faith and belief, okay? He make me free, okay? Okay, sabi dito, no? Versikulo 32, ang inyong nakilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay nagpapalaya sa inyo, okay? So, we are not slave anymore, okay? Verse 33, sa kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham, at kailan may hindi na naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya, no? How you said we gonna be free, sinasabi, no? Verse 34, last verse, sinagot sila ni Jesus, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, no? It says here in English, no? Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, no? Whatsoever committed sin is the servant of sin. So it means to say you're still a slave of sin, okay? No? Ikaw ay alipin pa rin, no? Slave, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish before we go to our third part video, okay? Sa ating third part video, no? So, Juan Capítulo 8, versikulo 30 hanggang 34. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, okay? Versikulo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, ¿no? Y conociréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Versículo 33, ¿no? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres, ¿no? Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquí que hace pecado, esclavo es del pecado, okay? Yan ang sinasabi. Now, let's go to our third video na tayo. Third video, okay?